po, in today's video, magluluto tayo ng isang napakadaling menu na yung pagbala tayong time. So, ito yung luluto natin, century tuna with mushroom. Din tayo ng ground pepper. Gagamit din tayo ng isang pirasong itlog. Gagamit din tayo ng, of course, mushroom. And then, oyster sauce, isang sachet ng oyster sauce, plus bawang at sibuyas. Then, maglalagay na tayo ng mantika sa ating kawali. Yan. Yung mantika po natin na gagamitin is konti lang. 2 tablespoon ng ating mantika. Okay, medyo mainit na siya. Hinaan natin ng konti ang ating apoy. Then, igisa na muna natin sandali yung ating bawang. Sunod naman natin ang ating sibuyas. Itong sibuyas na ginamit, isang pirasong sibuyas lang po, at saka 3 pirasong bawang. Yan. So, okay, golden brown na siya. Igisa naman natin yung ating mushroom. Itong mushroom natin, small can lang ng mushroom. Saka putol-putol na putol. Yan. Sarap dito ba? Yan. Yan. Ipa-golden brown lang po natin sa sandali. Yan. Okay, so hindi na po tayo gagamit dito ng asin. Why? Kasi yung ating tuna naman po mayroon ng mga lasa yan. May mix na asin yan. Kaya hindi na tayo gagamit para hindi masyadong maalat. Okay. Golden brown lang muna natin yung ating mushroom. So then, ilalagay na natin yung ating tuna. Ito yung mga luto na mga walang oras. Mga nagmamadali na luto. Pero, malinamnam at may bitamina. Pagkalutong bahay, makokontrol ninyo yung alat ng pagluluto. At higit sa lahat, malinis kapag lutong bahay, di ba? So ngayon, ang isusunod naman po na natin ay ang ating tuna. Okay, ilalagay na po natin yung tuna natin. Kuha lang tayo ng isang maliit na kutsara. So then, tsaka na natin siya ilagay. Isama na po natin yung sabaw ng ating tuna. Ito po ha. Yan. Ubusin natin yung laman para hindi naman sayang. Yan. Then, temporarily, igisa po muna natin siya sandali. Paghalo-haluin po natin ang mga sangkap na ating ginamit sa tuna with mushroom. So, temporarily po, hayaan po muna natin siyang kumulo ng konti. So, habang hinihintay natin siyang kumulo, ibit na po natin ang ating isang pirasong itlog. Yan. So tapos, maglalagay na po tayo ng konting paminta. Konti lang naman po. Hindi kadamihan. Konting paminta lang.
So, spread po natin siya sa ating tuna. Then, i-mix po muna natin siya uli. Tapos po, lagyan po natin siya ng konting sabaw or tubig. Para po naman hindi masyadong dry yung ating pagkain mamaya. Kapag meron na po siyang kanin na mix. Ayan. So, hintayin po natin siyang kumulo uli bago po natin ilagay ang ating mga sangkap, yung ating natitira pang sangkap para dito. So then, spread na po natin yung ating oyster sauce. Ilagay na po natin siya. Then, i-mix natin. Pagkatapos po, ilagay na po natin yung ating nabit na itlog. Ito po kasing itlog na to ay isa sa pamparami ng ating ulam. At syempre, isa rin po to sa magpapasarap at medyo magpapalapot ng ating niluluto. Yan. Okay. So, hintayin na lang po natin na maluto yung pinaka-egg na nilagay natin sa kanya. Ayan, diba? Sarap ano? Tignan nyo po. Lalagay natin yung, halimbawa, yung kanin sa plato natin. Maglalagay tayo ng kanin sa plato. Tapos, ilagay natin sa ibabaw itong ulam na to. Aw! Sarap! Tsaka matatansya nyo yung lasa niya at yung kanyang alat. So, let us taste this. Ayan na po, oh, nagbubuo-buo na po yung egg. Wow! Ang sarap po. Ito yung laging sinasabi ng anak ko eh. Mga anak ko na, "Ma, wow! Ang sarap lagi ng luto mo, mama." Okay, so this time, luto na po yung ating ulam. Let us close the fire. So, ayan na po yan. Salamat ng marami sa mga nanonood. Ayan na po yung ating ulam. Thank you for watching. Have a nice day.